Kailan ka huling napadaan sa ibaan? Sabado siguro, araw ng palengke. Kaya sabi mo, okay dito. O baka araw ng piyesta. Mapabayan man o bukid, talagang kahali-hali na ang buhay sa ibaan. Paglalako ang bumuhay sa bayang ito ng napakatagal na panahon. Masikap ang mga taga rito. Kaya tila ayos lang ang buhay para sa nakararami. Sabi nila magtiyaga ka lang at huwag pilian, maraming hanap buhay dito. Gayunman, agrikultura at paghayupan pa rin ang pangunahing pinagmumulan ng yaman. Lalo na ng mga angkang nangingibabaw sa politika, ekonomiya, at iba pang aspekto ng pamumuhay ng mga taga rito. Pangunahin ng relihiyon sa mga pinagkakaabalahan ng mga taga-ibaan. May panahong tila tuluyang napapalibing ang espiritual para pagbigyan ang pangalawang hilig.
nasyonal, programa ng kalusugan, ng agrikultura, infrastruktura, ng kalikasan at pangkuyatan. Ralph Recto para Senador, Vilma Santos Recto para Governor, Danny Torreja para Mayor. Hindi lang mga politiko ang tumutubog ng todo. Lahat kamali-mali sa usapan. Para umasisang ang iba, kinakailangan yung mapatay yung tapat sa tungkulin. Wala. Nangurakot. Iniisip ang kabutihan ng mga mamamayan. Sa araw ng politika, lumalabas ang pera ng mayayaman sa iba't ibang paraan. Nag-iwi ka ng 20 baboy, pagkatapos, pati ang kinabukasan ng kanyang mga anak, isinali na rin. Ang masaklap sa ating politika, pwedeng bilhin ang pasya ng nakararami. Siguro 20 taon tayong ganito, paikot-ikot sa mga pangyayari ng eleksyon ay nagaganap na lamang palagi ng bigay ng sobre na may kaunting laman, bigay ng tubo, yero, semento at mga kung ano-ano pang pangako. Halalan sana ang tamang panahon para pag-usapan ang kalagayan ng bayan. Karami ito sa ating tambay, walang hanap buhay. Kakaroon nito kung mga, pati walang mga trabaho nandito si Baha. Hindi, isipin mo naman. Yung imbes na mapunta rito mga ibang... Investor. Ay, alam mo pala yun eh. Nandaw na, naglayasan na. Tama nga yung sabi niya na. Oo. Imbes na dito magkakaroon ng trabaho para... Hindi na tayo lalabas. Kaya ang iba hindi na makalabas ito, walang pera eh. Kaya magginagay, uungkot na lang. Ay kung nandito nga trabaho sa ibaan, ay di mo pipilitan magtrabaho, nandiyan na sa tabi ating puntahan, subukan natin. Kaya pa tayo lalo yung nga kung meron nga talagang... Nagastos nga sa pagbabarik yung panghabang buhay na pag ikitain mo sarili. Eh pag wala yung lugar, eh wala kang kilala, paano ka makakatrabaho? Saka hindi basta-basta. Oo. Ngunit bingi ang karamihan. O lubhang abala at nalilibang sa nangyayaring paligsahan. Ang bayan pa ng Ibaan ay magkakaroon ng tunay na pagbabago. Para tingnan ang ibaan sa iba namang araw. Lumhang matagal na ang mga problema at lumalala pa. May 5 dekada na ang problema sa tubig. Kakaunti o walang irigasyon ang mga sakahan. Pinapatay ng basura at dumi ng baboy ang mga ilog.
Gaano nga ba tayo kahanda para sa pagbabago? Sa buong bayan, laganap ang kawalan ng trabahong tugma sa pinag-aralan o kakayahan. May mga college graduate, pero kalimitan is hindi nagkakameron kaagad ng trabaho. Kalimitan, factory workers, tapos ang layo-layo pa. Doon sila mabibase sa Malvar, or kaya Santo Tomas, or Cavite, Laguna, which is sometimes, alam ko, nasa kulang paminsan yung sinusweldo nila kasi nagbo-board sila, yung pagkain nila sa araw-araw, and then kailangan pa din nila magbigay sa family. So, paano tayo uunlad kung dito sa barangay natin or sa lugar natin is walang mapapagkunan ng trabaho yung mga sabaw sa PNG na kami nagawa ng sabaw sa PNG, kaya umalis na ako dun baka magkasakit na, kaya umuwi na lang ako dito sa Batangas para mag-alaga na lang ang baboy, baka karoon pa ka ng matinding sakit to. Trabaho po talaga. As in, yung kulang po, trabaho. Yung po ang unang-unang kulang. Kaya po yung mga tao, lalong sa pahirap, kasi nga po, wala sila mapagkunan ng pagkakakitaan. Parang ano nga, yung mas maganda kung pagdating mo dito, may makikita ka na, mga konti kahit trabaho nga, yung pati pagkakakita, silang karanasan na nakikita. Trabaho. Dito sa ibahan, wala man lang mga pabrika. Gawin ba ako? Sana yung pag-alis natin sa abroad, pagbalik dito, may pangkabuhay na babalikan dito at least parang inisip namin ng may bumabago sa ating buhay dito sa atin. Kasi pagkalis namin, katating ganun pa din. Parang baliwala lang. Kaya wala nang nababago sa atin. Yun lang ang pagkakaya man. May ilang pagbabago rin. Kaya lamang, hindi nakaaabot sa maliliit. Sa kabila ng nandudumilat na potensyal ng bayan, hindi umaasenso ang kanilang kabuhayan. Para umasenso yung ibahan. Ano raw kailangan? Anong kailangan? Alam mo na kung anong kailangan. Ito pera para maasenso are. Diba? Oh. Tsaka yung ilaw. Kaya gusto kong malagyan ng babuyan yung aking pigiri doon na matagal nang di nalagyan at wala nga po namatay yung asawa ko. Naputulan pa yung mga bata dito ng ilaw. Walang mga trabaho. Kung gusto mong tulungan yung anak kong makapagtrabaho, di aasenso rin iba. Hina naman ang kita ng gatong mananahi. Hindi yung palakihan ang nagtrabaho. Ganyan pa rin naman ako Sabi ko lang makaraos siya. Pag di yan lahat, mamamatay ang pamilya. Ba't ko sa kaunting hanap buhay nila, hindi kayang buhay niya ng pamilya. Matanda na, dahil ang matanda na mahaba na napagdaanan ng bata. Paano gagawin?
Maganda naman ho ang panukala ng mga nakatayo at aalsin na ang mahirap. Panay na yata papagkuhan ng magkakaroon. Dito na lang. Saan mo dagulhan ito ngayon? Oo, sige. Tabihan ko sila. Tabihan. Ba't kay mama niyo? Baka kayo namin. Ano ang naghihintay sa mga kabataan? O saan lain? Maging isang doktor. Kung maging marunong sila, aling bayan o bansa na naman ba ang makikinabang? Magtatagal sila roon at ang iba sa ati tatanda na sa paghihintay. Kontento na ang iba. Wala yung minapasa, hindi na eh. Nakakabalik. Hindi bawal daw maglagay ng poster sa mga ganyan. Government. Ay, nilagyan niya. Hindi na nila iniinda ang pag-alis ng mga mahal sa buhay. Basta tuloy ang paggawa sa kanilang pagbabalik. Minsan, maiisip mo kung may nakikita o naririnig pa ba ang mga tao. Lalo't posible nitong baguhin ang kanilang mga nakasanayan. O gambalain ang kapayapaan ng kanilang simpleng pamumuhay. Minalitan ng pag-asa eh. Kung kailangan lang yung pag-asa na yung matatapang no? Mukhang alam na ng bawat isa ang dapat mangyari. Pagpapalaganap ng madaming hanap buhay. Improve ang ibaan, diga? At ang mga kabataan ay mapaunlad. Ang kanilang napag-aralan ay mapakinabangan, diga? Magkatrabaho mga apo. Na huwag nang dumaan sa ibang bansa. Ay mayroon pagdating man sa ibang bansa, wala rin magawa. Naloko lahat tayo. Pupuntahin at bago pagdating doon. Madami yung patikwas. Lalo ang tao nalubog sa utang. Kailangan yung magbibigay ng puhunan na mababang interes. Tapos kailangan ng maraming hanap buhay para mga tao may trabaho. Mahirap ang chance of success, yung pag-asa na magtagumpay. Mas mahirap kung walang government support. Tinatayong mayor ay wala naman para pansarili lang ng kanilang mga
tayo pipili ng magaling. Gaano nga kagaling ang ating desisyon. Damusak na nagdamusak ang Pilipinas. Nagdamusak na nagdamusak.